Maski wag na muna natin pag-usapan yung threat, 'di ba? Na nagsalita yung VP presidente, napapapatay yung presidente at kung sino-sino pa. Diba? Sabihin na natin, sige, pinatawad talaga siya. Kasi talaga malambot talaga ang puso ni ano eh. Singit lang ako, Atty. Barry. Sorry, singit lang ako bago mo ituloy yung next point. This is beyond BBM and Sara. Exactly. Pero sa akin, sabihin mo na isang tabi na natin yon. Kasi ako nung una ko narinig yon, ang una sa aking tumatak talaga, yung talagang impropriety of it. Diba? Na kung papapayagan natin na ang isang vice presidente ay pwede magsabi ng ganon, nai-erode mo yung yung stabilidad ng buong sistema natin eh. Pero sabihin mo na sige, sa pananaw nila, sa kanilang dalawa lang yon at pinatawad na niya, okay, fine. Pero yung usapin ng confidential funds, yung usapin ng misuse ng pera, at over the last few months, ang dami na lumabas na mukha talagang pawang kalukuhan yung mga pinagbigyan ng mga beneficiaries. Nung isang araw, nabasa ko, pangalan ng mga senador ang ginamit, di ba? Merong Claire Hontiveros, kung ano man yun, di ba? Merong Escudero, meron pa kang joke, meron pa kang child joke, no? Ano pa naman, di ba? Parang lokohan na lang talaga eh. So, lantarang lokohan. So, ano yun? Wala na lang, di ba? Parang kalimutan na lang natin yun, di ba? And ako, bukod doon sa reflection yun doon kay VP Sara dahil di ba, naipalabas lahat itong mga parang anomalya na naka-attach sa kanyang opisina, parang na-discredit din yung sinasabi ng administrasyon ng presidente na hindi, kami, desidido kami na di ba, nalinisin ng gobyerno, etc. Yung pala, sa dulo, despite yung lahat ng lumabas na ebidensya, dahil, di ba, tingin nyo, hindi na nyo kaya politically o baka meron na kayong ibang ipe-pursue na daan, di ba, para i-continue itong inyong last 3 years, di ba, kalimutan na lang. Di ba? Yun yung punto. So, ako, ayun yan eh. Sorry, pag-usapan natin yung isa pang factor, no? Kasi baka inisip ng mga senador, napaka-powerful namin kasi kami lang talaga may exclusive, tawag dito, power to try and decide impeachment cases. Tama naman sa konstitusyon. And I think this should also be a cautionary tale sa ating mga kababayan. Kapag pipili kayo ng mga senador sa susunod, isipin niyo mabuti yung kanilang responsibilidad. That being said, baka nakakalimutan natin dito isang factor, yung taong bayan. How important yung public pressure dito? Kung yung mga halal na opisyal, hindi ginagawa yung kanilang trabaho. Kung yung presidente mismo, mahina at dinadaga. At yung mga senador playing politics. Ano yung role ng mamamayan dito? Ako tingin ko yun na lang talaga ang naiiwang posibilidad pa para magpatuloy yung impeachment. Kung magkakaroon talaga ng malakas na public clamor at nararamdaman ng Senado at ng administrasyon na kapag inatras pa nila to at this point, diba, given everything na lumabas, magkakaroon ng balik sa kanila, di ba? In terms of public opinion. Kasi ang isang bagay kasi hindi pwedeng i-disregard. Hindi naman ito bagay na parang in the theoretical. Nag-spend yung administration ng the last 6 months, di ba? Na nilalabas, di ba? Yung laman ng kaso. Nalaman ng mga tao yun, di ba? Kaya nga yung huli kong nakitang survey na lumabas lang yata kanina, di ba? Yung sa Stratbase na kinumisyon nilang SWS. Parang lumalabas, more than 80% ang nagsasabi na sa tingin nila, dapat harapin at sagutin ni VP Sara Duterte itong impeachment. At ako, hindi ako magugulat sa ganong klaseng sentimento. Kasi nga, ang daming lumabas na question eh. Di ba? Nitong mga nakaraang buwan eh. Ang daming mga detalyeng na ilabas na kailangang masagot sana, di ba, ng kampo ni VP Sara Duterte na hindi nila inattempt at all to address at any level. Lagi ang sinasabi nila, hindi, sa kaso na lang yan, sa impeachment, etc. Ngayon, kung hindi matutuloy ito, di mabibigo bigla yung ganong klaseng expectation ng marami nating kababayan na mailabas man lang yung buong katotohanan, magkaroon man lang ng maayos na sagot galing sa kay VP Sara at malaman nating lahat. Ano ba talaga? 'Di ba ang nangyari diyan sa perang 'yan, 'di ba? Na milyong-milyong napunta sa mga questionabling mga
mga tauhan, 'di ba? So, 'yun ang mawawala, 'di ba? Definitely dito sa anong 'yon. And kung magkakaroon ng strong enough reaction sa tingin ko, yung mga tao, 'yun ang isang posibleng maging pressure point para regardless of preference ng administrasyon o ng mga senador, baka mapuwersa silang magpatuloy. Kasi alalahanin natin, 'di ba, sa dulo kung magde-decide ang Senado, botohan pa rin naman 'yan. At meron pa rin namang mga senador sa tingin ko who will still try and push for it, 'di ba? Pero magiging importante doon yung perception ng mga ibang binabasa kung how much they can get away with, 'di ba? Yan diyan yung ano ba yung dapat kong iposisyon para papasok ng 2028 mabango ako sa publiko, 'di ba? Yun yung punto. So yun. Doon magpe-play ng malaking role yung gaano kalaki yung pressure na mailalabas ng taong bayan mismo para maramdaman ng mga senador na ay mahirap na hindi natin ituloy ito kahit papaano dahil meron ng ganitong panawagan na ilahad, 'di ba? Yung kasabok-kabuuan, yung mga medyo unti-unti nang naipalabas nito mga nakaraang buwan. Pero kung wala 'yon, di siyempre mananaig na naman ang politics as usual, 'di ba? And yung instinct ng maraming mga politiko na umiiwas lang tayo doon sa ganyang usapan kasi di kami sanay na na puposisyon talaga ganito kalayo pa sa susunod na presidential election eh. Ako, Attorney Barry, bilang panghuli, ako I'm genuinely curious kung magsasalita at kung ano sasabihin tungkol dito nila incoming Senators Bam Aquino and Kiko Pangilinan, and of course, incumbent Senator Risa Ontiveros. Not because I'm defining them based on their political colors. Hindi. Kasi sa ganitong diskusyon, merong mas mataas sa expectation sa kanila. So I'm genuinely curious ano yung sasabihin nila. Kasi hindi man na kailangan mag-pass ng judgment definitely dahil magiging senator judges sila kung aabot man sa 20th Congress yan. Pero ano ba yung opinion nila dito sa obviously pagde-delay dito sa impeachment trial? Ako, tingin ko yung tatlong pangalan na binanggit mo, si Senator Risa, si Senator Bam, at si Senator Kiko, mas matindi ang magiging pressure sa kanila. Kasi alam naman nila na yung constituency na bumoto para sa kanila at talagang naging pinaka-base na nakapagdala sa sila sa Senado. Ito talaga yung constituency na na naghahanap ng mas matinong gobyerno, 'di ba? For want of a better description. At magiging importante para dun sa kanilang mga constituents na ito, yung maayos na resolusyon. Lalo na lumabas na itong mga ganitong usapin, hindi pa tungkol sa rivalry ng Marcos at Duterte, 'di ba? Yung dating unity. Pero yung usapin ng dapat bang manatili sa pwesto ang isang public official na mukhang gumawa ng kung ano-anong mga anomalya, 'di ba? Na nagbigkas ng ganitong klaseng pagbabanta publicly, 'di ba, laban sa pangulo mismo at iba pa mga opisyal na mukhang sangkot talaga sa malawakang maling paggamit ng confidential funds sa kanyang opisina. Very, very important yung magiging pagtugon nila doon. Lalo na yung mga taong sumusuporta nga sa kanila at sa kaso nga specifically ni Senator Bam Aquino at ni Senator Kiko Pangilinan, yung nagpanalo sa kanila ngayong eleksyon. Madaming nga nagsasabi, kasama na yung kanilang mga kampanya mismo na ang isang constituency na talagang lumabas para sa kanila sa eleksyong ito ay yung youth vote. At di ba, alam naman natin yung youth vote, yan yung yan yung vote ng optimism, pagbabago, good governance, di ba? Kumbaga break away from yung traditional politics, di ba? So, ang expectation, di ba, ng constituency na yan, na hindi naman yung dapat pabayaan na ganyan na lang, di ba? Pagkatapos ng lahat ng lumabas, hindi naman pwedeng politika na lang lagi ang nagwawagi at nakakalimutan ang lehitimong interes, di ba, ng mamamayan sa maayos na pamamahala. So ako talagang
sa kanila talaga magiging mabigat, 'di ba? Ang focus ng ganong klaseng panawagan. Eh ako naman personally medyo confident naman ako na kahit paano makikinig naman sila doon sa ganong klaseng expectation. And depende na lang kung gaano kalakas talaga yung magiging ugong at yung panawagan at yung sentimento ng publiko tungkol dyan. Eh, posibleng meron pa rin mga ibang mga madala. Kasi ako, kahit sabihin mong sa dulo, numbers game lahat ito, di ba? Kanya-kanyang paksyon, kanya-kanyang pagkiling, kung ano man yung kanilang political faction na kinabibilangan. Sa dulo, kailangan nilang tumakbo sa eleksyon eh. Di ba? Sa dulo, meron pa rin ganung level ng pananagutan sa publiko. And therefore, hindi pwedeng masyado kang lumihis. Yung halatang-halatang pinoprotektahan mo lang. Diba? Yung isang personal na interest. Kung talagang merong malakas na panawagan na magkaroon naman tayo ng mas maayos na pagtugon sa mga ganitong klaseng issues ng corruption at katiwalian at paglabag ng konstitusyon, especially diba, at the highest levels of government.